Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate kuya beshies. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Chari para gawan another reading, and this is for the sign of Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Leo at yung mga bago po nating viewers. Tignan po natin ngayon kung anong mensahe ang ating pong mababasa para sa iyo, Leo. Yin and Yang, and trust. Bali Leo, yin and yang is yung, di ba, ito yung symbol siya ng twin flame. It is yung parang opposite colors na black and white. Okay, so parang nagsisignify siya ng yung dalawang kaluluwa na binuo para maging isang kaluluwa. Okay? So, ang trust naman, of course, is yung ating pagbibigay ng tiwala. Kailangan kasi syempre sa isang relationship, para ito tumagal, magbigay tayo ng ating pagtitiwala sa ating kapartner, sa ating person, sa ating asawa. Kasi kung wala yung tiwala, kahit na may pagmamahal, hindi siya tumatagal nasisira rin. Kasi kung titignan nyo, oo, nag-uumpisa tayo, yung relationship starts because there is love, no? Isipin nabuo siya dahil may pag-ibig. Pero bakit siya tumatagal at mas nagiging matibay at matindi? Dahil may tiwala ka sa tao na yon. Binigay mo yung iyong tiwala na hindi ka lolokohin. Binigay mo yung tiwala na siya ay magiging tapat sa iyo at talagang mahal ka niya, na talagang galing sa puso ang kanyang pagmamahal sa iyo. Okay? So yun yung napaka-importante kasi once nasira yung trust na yon, yung pagbibigay natin ng tiwala sa ating person, sa ating partner, doon na pumapasok yung lahat ng negativity, no? Yung mga hindi mo na maalis na magkaroon ka ng pag-aalinlangan sa kanya. Na parang kahit nasabihin natin na nagsasabi na siya ng totoo o hindi na niya ginagawa muli yung kanyang naging kasalanan sa iyo dati, na babalutan ka pa rin ng pagsususpecha. Kasi nga, minsan sa relationship nyo, sinira ng person mo yung tiwala na binigay mo sa kanya. Kaya napaka-importante ng tiwala. Kasi, alam mo yung tao lang tayo na talagang may kahinaan tayo. Meron tayong weakness, no? Na sometimes we try so hard to, okay, forgive. Kung nagkaroon man siya ng pagkakamali, o meron siyang ginawang hindi mabuti o hindi mo nagustuhan, na nasira yung tiwala mo sa kanya. Pero sabi ko nga, kahit pa paano, babalik at babalik yun sa iyong isipan na baka ginagawa na naman ito. Pag hindi ako nakaharap, alam mo yung pag wala siya, baka ito yung ginagawa. Kahit hindi niya na ginagawa. Mahirap yun mahirap ibalik yung tiwala. Kaya ang tingin kong lesson dito is
bigyan nyo ng halaga yon, no? Sa kahit na anong relationship, mapa personal, mapa sa trabaho, no, sa negosyo, kailangan ipakita nyo yung tiwala na yon, o i-maintain nyo yung tiwala na yon sa inyo na ibinigay, di ba? Kaya importante kasi yan eh. Ngayon tignan natin, Leo, sa tarot, kung ano yung magbabasa natin na mensahe para sa'yo. We have the Hangman, the Eight of Swords, the World, the Knight of Wands, and the Eight of Wands. Bottom niya is the Ace of Wands. Now, Leo, there is something na kung ba coming up, no, with you, with a new beginning. Parang nagpapahiwatig ito na merong panibagong pag-uumpisa na medyo passionate, no? Kasi once ito eh. Pero yung pag-uumpisa na to, may nakadikit na something na very, in a way, obsessive, o merong halo na parang tinatawag nating negative energy, because ito yung devil. Though yung pag-uumpisa nito hindi sabihin natin na 100% na maging, alam yung on the good side, but what is happening is nagdadala sa iyo ng kaligayahan itong energy na binibigay nitong devil energy na to. Yung pag-uumpisa nito, having that feeling of parang possessiveness, yung pagiging possessive or obsessive maybe to your person, masaya ka eh, you feel happy about it kasi you are feeling secure na with this person in mind, makakamit mo yung 10 of Pentacles. Makakamit mo lahat ng yung wini-wish o yung gusto mo, yung typical na ginugusto ko ng isang tao sa isang relationship, which is makilala mo yung taong na mahal mo, to be with you for a very long period. Siyempre, maging mabuo yung pamilya nyo, na maging very stable kayo habang tumatagal ang pagsasama, even pagdating sa katandaan. Kung titignan mo yung cards mo dito, Leo, everything is okay except the devil energy. This is an energy coming from a Capricorn. You might be dealing with a Capricorn kasi this is your card, Leo, the Sun. You are bringing parang sunshine to that future, but you are looking at the parang yung negative or shadow side nitong relationship na to, or with your person na nakikita mo na something that you feel so obsessed about, no? Parang pakiramdam mo na obsessed ka dito sa tao na to. Now, yung first card mo dito, Leo, is the Hangman. Yung hindi ka sabihin natin, merong hindi sure. Merong hindi ka sure na nangyayari sa umpisa. O sabihin natin nung nakaraan, meron kang hindi ka sigurado. Dahil yung nangyayari nga is wala. Basically, walang nangyayari. Kaya hindi ka sigurado. Tinitignan mo or you've been very patient, waiting to see if there would be any change. Kung magkakaroon ng ibang prospekto sa nangyayari sa inyong dalawa. Pero, ang nangyayari is wala eh. Kasi,
ang nagiging problema sa nakikita mo, yung person mo, ay parang pakiramdam mo siya ay hindi makakilos. Kung gaba parang nakatali na. You feel yung person mo is somehow committed na sa iba. Ganun yung nararamdaman mo. Kasi yung pagiging stagnant, no, yung pagiging walang kilos o walang kibo, walang pag-uusap, hindi mo alam kung anong talagang sitwasyon ng person na nasa isip mo, Leo. Kaya ang pagtingin mo, the way you perceive, no, kung paano mo nakikita yung person mo is nakagapo siya, nakatali, na hindi na siya pwedeng maka-decide o hindi na siya available. In other words, hindi na siya free, hindi na siya libre para ligawan o para umibig muli o para magkaroon ng relasyon. Kaya ang naging decision mo dito, Leo, is matapos, no, the world, to end the cycle. Tapusin na tong nakaraan. Tapusin itong nararamdaman mo sa person mo. Kasi wala nga walang nangyayari. It's not moving at all. Nakikita mo na parang wala, talo ako dito. Kasi walang pahiwatig, walang pag-uusap, walang komunikasyon, wala lahat. Kaya sabi mo, mabuti pang tapusin na to at magsimula muli ng panibagong cycle. So, maybe with another person, or have another relationship, or consider another relationship. Hindi na ito. Kasi kung gaba parang, ano pang pakawari, o what's the point of waiting? What's the point of waiting kung ang pakiramdam ko naman ay hindi na available yung person na to? Now, of course, ang intention mo is andun pa rin kasi yung feelings Leo, that na nararamdaman ko. I could feel that there is still that emotion or that love for that person. Kaya you have this parang tendency to check every now and then kung ano na yung nangyayari sa person mo, no? You've been in and out. Yung tipong check mo yung social media, ano na yung nangyayari sa kanyang everyday na activity, may nabago ba sa status, saan na siya pumupunta ngayon, anything, okay? Now, the advice kasi dito sa nangyayari sa iyo ngayon, Leo, is you need to have action. Kailangan magkaroon ng movement itong relationship na to. Kailangan magkaroon ng communication with the Eight of Wands. Kailangan mag-usap kayo. That communication is very important kasi ito yung magbibigay ng clarity kung ano na, no? Kung bakit nung una walang nangyayari. I-explain sa'yo kung bakit walang nangyari. I-explain sa'yo kung tama ba yung hinala mo na hindi na siya available. No? Kasi marami kang tanong na hindi mo naintindihan, and somehow yung paniwala mo sa relationship na to na siya na sana nawala yung hindi naman yung pagmamalang nawala, but pero yung hope mo, yung hope na siya, na magkikita kayo muli, na yung hope mo na mag-uusap kayo, yung hope mo na sana malaman mo yung buong katotohanan sa kanya, na finally mag-open up siya at sabihin niya sa'yo kung ano talaga yung nangyari, bakit walang nangyari, di ba? Why were there no movement
Bakit hindi ka nagsalita? Ba't hindi mo pinaalam sa akin? Ba't hindi mo ako pinapansin? Yung mga ganun. Okay? Mahirap ito kasi kailangan ipakita mo yung energy mo dito eh. Yung energy mo, Leo, na the strength, yung lakas. Magkaroon ng lakas ng loob, ng tapang para magsalita, mag-open up, to approach the person. Okay? No, kung ikaw yung dati na sabihin natin na ikaw ang gumagawa ng aksyon o movement para makapag-usap kayo, I guess dumating na yung point na gumigive up ka na eh, na parang hindi, ayoko na umasa. But somehow, ang person mo would have or should have that courage to come forward and talk to you and tell you exactly kung ano yung nararamdaman niya, kung ano nangyari nga, to explain everything. Because I believe you deserve that, Leo. You deserve to know kung ano yung pangyayari. And I think it has something to do. Kasi, if this person that is in your mind, yung ka-twin, that might explain na kung bakit hindi siya makagalaw, no? Hindi siya makagalaw, maybe tama yung suspecha mo na hindi na nga siya available, na your person is in a relationship. Kaya hindi siya pwedeng magsabi, magsalita, o magbigay ng any emotion towards you. Diba? Kaya kung gaba parang yung trust hindi ma-build, no? Yung tiwala dito sa relationship na to hindi ma-build up, hindi kung gaba hindi mo mapag-grow. Kasi nga umpisa pa lang walang way to build up that trust. Kasi walang pag-uusap. Wala kang paraan para kilalanin siya mabuti. O para maibigay mo yung tiwala na yon sa kanya. The fact na hindi siya nagsasabi o nagsasalita, baka nakatulong pa o nakadagdag pa na mawala yung tiwala mo sa tao na to kasi hindi nga siya nag-open up sa'yo. Leo. Tignan natin kung ano yung gusto pang sabihin na message. First quarter moon in Virgo, assess the situation. Full moon in Capricorn, take a reality check. New moon in Cancer, relax. So, relax ka lang. Tingnan mo muna maigi kung ano yung sitwasyon. At siguraduhin mo na ito talaga yung nangyayari. Yun yung advice sa'yo dito, Leo. Tingnan natin kung ano yung characteristics ng person mo. Yung person mo ay masipag, mahaba ang buhok, loyal and faithful, matalino, mapagkumbaba, may asawa na. Kaya hindi siya pwede. Okay? Maybe yung suspecha mo nga, no, yung suspecha mo na nakatali na siya, hindi na siya available, may be right. Kasi may asawa na. It's possible na married na siya. Okay?
Kasi sometimes, yung ka-twin flame natin, Leo, ito yung sinasabi ko na, kasi nga, kung makikita mo yung card ng Six of Cups, yung isa matanda, isa bata. Because hindi kayo parehong taon na pinanganak o lumabas dito o na-rebirth dito sa mundo na to. So talagang posible na one of you might be in a relationship currently. Diba? And the other one is not. So take it as it resonates. Kaya if your person is the one na may asawa na o may ka-relationship na iba, which is happen to be your twin flame, mahirap yung sitwasyon na to. Because hindi siya makagalaw, because syempre nire-respeto niya yung kanyang relationship with the other person. Kailangan, I think this is what we call part of the learnings, yung mga bagay na kailangan nyo matutunan pagdating dito sa relationship ng twin flame bago kayo maging kayo dalawa. And I think one of the issue would there be is the trust, no? Yung pagbibigay ng tiwala. Tiwala would come in. Maybe the fact, if you understood na siya yung ka-twin flame mo, you know, trust will always be there. Kahit na sabihin natin meron siya ngayong ibang kasama, may tiwala ka pa rin sa kanya sapagkat alam mo sa susunod na lifetime o maybe in this lifetime baka mabigyan kayo ng opportunity na maging kayo. We don't know exactly what is God's plan for you, but you know, you pray and you hope na sana this lifetime kayo na yung magkasama. Okay? Kasi anything can happen. Anything can happen talaga, sa totoo lang. But I guess what God is trying to tell you, wag mong alsin yung tiwala mo dito sa person mo. If you think this happens to be your twin flame, wag mong alsin yon kasi eventually, maybe God has a different plan for the both of you para maging kayong dalawa na. You know what I mean? But habang sinusort out pa lahat, or while things are being kung ba inaayos, you continue to love and trust this person kahit malayo siya sa'yo, kahit di kayo nagkikita, kahit di kayo nag-uusap. Kasi ang totoong pag-ibig, true love, or something that is truly unconditional, hindi nagsasabi o hindi lang talagang pinaparamdam kung dahil andyan yung tao, nakikita mo araw-araw, nakakausap mo. Pwede mong mahalin ang tao kahit wala siya sa tabi mo. Kung talagang mahal mo. Okay? I hope nakatulong ito sa iyo, Leo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.